Shoutout kay Idol Puido Gaming sa pagbigay ng paggawa ng video para dito. Kapag yung tamang pag-retry ng turtle or lord mayroon palang technique na dapat gawin para ma-steal mo yung lord ng sakto. Tama ba? Perfect. Dito ipapakita, explain dito ni Figo Gaming, diba? Shoutout kay Figo Gaming. Diba? Panoorin nyo to guys, sa mga hindi pa nakakaalam sa ganitong technique or nandito, magandang informasyon to, magandang info to mula kay Figo Gaming guys. Para to sa lahat ng mga ML player. Diba? Let's watch this mga tol, mga pre. Panoorin natin to. Alam mo ba na mas lugi ka sa retrihan kapag ikaw ang tuloy-tuloy na umaatake doon sa turtle at lord? Yan ang dahilan kung bakit si King Kong ay nakatayo lang dito pero nakuha pa rin niya ang elemental lord. Ipapaliwanag ko sa inyo yan ngayon. Ito ang mga importanteng game mechanics na makakatulong sa atin sa game. Kahit mga pro ay ginagawa ito, kaya mas mabuti kung gawin mo na rin. Nakapanood na ba kayo ng video ng nag-aantayan sa retry? Sa totoo lang, pwede mo ng retry yan. At makukuha mo yan kung wala kang marka na X. Kailangan mo lang Karamihan. ito. Merong passive Karamihan is, retribution diba? na kapag Paunahan ng hit mo ang jungle monster, 3 beses itong magkakaroon ng 2 damage sa kalaban every seconds. Para makita ito, i-off mo yung merge text. Tignan nyo, yung basic attack ako at 3 true damage ang lalabas. Every seconds yan. Ngayon, kapag tuloy-tuloy mong inatake yung turtle or yung lord, tuloy-tuloy lalabas yung true damage na. Yun yung una mong kailangan tandaan. Pangalawa naman, ang damage ng retribution ay depende sa kung anong nakasulat doon sa baba. Ay dito, 2,580 ang damage ng retry ko. At para mas lumakas ang damage ng retry mo, isabay mo lang ang damage ng retry sa passive nito. Tignan nyo, 2,580 plus 317. Ang total damage ng retry mo ay 2,897 kasi nagsabay nga yung damage. Pero Kailangan sabay mo yung kung tuloy ka umatake sa turtle tapos nag-retry ka, kasi mahirap timingan yung every 3 seconds na damage ng passive ng retry. kaya nga kaya minsan diba kahit pwede na siyang i-retry Sabay mo ang skill, retry, passive ng retry at red buff para makapagbigay go ng pa. malaking damage at lumaki ang chance na makakuha ka ng objectives. Yeah. Para magawa ito, kailangan hindi mo inaatake yung elemental lord ng 3 segundo para sabay-sabay ang damage ng passive ng retry at retry. So kapag may kaago ka sa mga elemental lord at turtle, kapag low health na ito, wag mo nang atakihin, abang-abang ka na lang sabay last hit para solid yung damage. Next naman ay conceal at camouflage. Ganun pala yun. Ikaw ay nag-conceal or camouflage. Ito, additional info. Hindi makikita ang mga effects sa Okay. hero. Kagaya ng blue buff. Nasa iyo pa rin yan pero hindi makikita ng kalaban. Kaya huwag kang mag-alala na meron kang blue buff kapag natalya ka. So yung kita nyo, naka-red buff yung Leslie, pero kapag nag-skill 1 siya, hindi natin makikita yung red buff. Para mas tago. Ganun din kapag may Lito Wanderer. Kapag ikaw ay naka-conceal, hindi kita yung Lito. Parang inbi talaga. Next ay ganking mechanics. Ito sobrang importante nito. Naranasan mo na ba yung manggagang ka ng lane? Pero hindi mo alam kung nakita ka ba ng kalaban o hindi. Yun pala, nakita ka na ng kalaban. Ingat na at nasayang ang oras mo. Para maging effective ang panggagang, kailangan mong i-apply dito ang natutunan mo kay Letosawa. Yung bush icon tutorial niya. Let's say nandyan yung kalaban. Pumasok ka ngayon sa bush. Kapag hindi lumabas agad yung icon na mata, ibig sabihin kita ka niyan na pumasok sa bush. Ayan, tignan nyo. Medyo delay yung paglabas ng mata, diba? At kapag naman ikaw ay hindi kita ng kalaban tapos pumasok ka sa bush, ayun, magkakaroon ka kagad ng mata. Kaya pala pag delay lumabas yung mata na icon sa taas, ibig sabihin nakita ka na nun. So ibig sabihin hindi ka safe dun sa bash na yun. Pero pag pagpasok mo, automatic sumabay yung mata niya, ibig sabihin hindi ka nakita. So safe ka dun. Safe ka manggang. Ayos ka, ayos. Ibig sabihin hindi ka nakita ng kalaban at safe kang tumambay dyan. Dito sa mid lane kapag walang tao, pwede kang pumasok sa bush at mag-abang ng kalaban. Pero kapag may kalaban tapos pumasok ka sa bush, kita ka niyan. Delay yung paglabas ng mata. Kaya huwag nang subukang dyan pumunta kapag mayroong kalaban sa mid. Dito din sa bush na to, kapag nandyan yung kalaban tapos pumasok ka sa maliit na bush, kita ka. Pero kapag nag-blink ka naman papuntang bush, hindi makikita ng kalaban na nandyan ka. Simple lang ang mga impormasyon na ito. At para lamang sa mga hindi pa nakakaalam, malaking bagay na rin kasi ito kapag in-apply mo sa totoong laro. Yun lamang for this video, maraming salamat sa Okay, thank you so much. Be the glory. Informative kayo. So yan, sa mga ML player dyan guys, yung mga may mga hindi pa nakakaalam sa ganong tricks, ganong mga dapat gawin, di ba? Talas ganking, tapos yung kay Natalia na nawawala si Natalia, pati yung mga buff na nakuha niya, or
kahit naka-Lito Wanderer siya, diba, mawawala din yung Lito Wanderer pag once nag-conceal siya. Lahat naman, ano sa kanya, mawawala. Mga ba, purple buff at saka red buff, di rin makikita. Okay na yun. Malaking ano yun, malaking tulong yan para kay Natalia. Kasi si Natalia, dati, diba, di yung nakikita pag naka-invisible, ngayon nakikita na eh. Makita mo yung maliit na parang shadow na halata sa mapa. Siya yun. Alam mo na kung nandyan siya. Tama nga doon sa pag-retry ng Lord. Malaking tulong din yan, guys. Kasi hindi lang yung puro lang kayo atake, di ba? Dapat pagsabayin niyo yung yung passive at saka retry. Saka yung parang basic attack ba yan? Basic attack tapos para makuha na manakaw mo yung Lord kahit hindi pa nakalagay doon yung parang AKS ba, yung parang pwede mo na siyang retrain, pwede mo siyang ma-steal, di ba? Pag magawa mo yung yung tricks. Diba, yun lang. Ay, maraming salamat kay Pego Gaming. Thank you so much sa mahalagang informasyon. Sa tips sa mga para sa aming mga ML player. Thank you so much.